Good day sa lahat. So nag-ride tayo nung araw na to. Napakadami nangyari. Tignan nyo sa video na to. Ayan, tignan nyo si Kuya. Parang may cave lang, no? So yan yung mga video natin na nakuha past this few weeks ago. So nakipag-karerahan tayo sa sasakyan, sa motor. So wag nyong gagayahin, no? So wag nyong tularan. Yung ginagawa ko dito is just for entertainment. So maraming nangyari. Unang disgrasya, ayan, sa left side, kita nyo naman. And marami pang kasunod dyan na nangyari nung araw na napakadaming disgrasya. Yung iba hindi ko na-capture. So yung iba na-capture naman natin. So hindi naman talaga tayo nag-video ng mga disgrasya kasi nga, ayan, kita nyo yan, yung sasakyan sa right side. Yung van, fishing van ata yun, parang nagbebenta ng mga isda, no? So dalawa na. So dyan naman nakisabay tayo sa dalawang nagkakakarera. Ayan yung wave, smash pala, and syempre yung XRM na nagre-racing. I think sila, so sinundan ko lang sila na mahaba-haba, tapos sinunahan ko na kasi hanggang doon lang yung takbo nila. So tayo din nagmamadali din sa pupuntahan natin. So ganyan talaga yung takbuhan natin. So ayan, so sabi ng sumisigaw dyan yung isang lalaki, ayan, may LTO daw dyan sa unahan. So sabi ko, no worries, manong. Kompleto naman tayo. And yun nga, syempre sa highway pa rin tayo. So medyo maganda din yung takbo natin kasi kasi Saturday po yan. So sa susunod na video na to, I think yung meron dito akong tinulungan. Ayan, tingnan nyo mamaya. Napakadaming nangyari ng araw na to. So, I think this is the day for me. I think, no? Nagpapaalala na mag-ingat sa daan sa pagmumotor. So, hindi ko na video yung kanina. Siguro mga 2 kilometers before ako nag-video ng ganito. Hindi ko na videoan si Kuya, pero nakita ko siya sa daan. So, may tinulungan tayong tao dito na I think nasiraan. So, akala ko na flat or nawalan ng gasolina. So nakalampas na ako siguro mga malapit na 1 kilometer. So tinitignan ko kasi sa side mirror kung mayroong tutulong sa kanya, pero wala talaga. So ayun, binalikan ko na lang kasi hindi naman ako masyadong nagmamadali, no? So wala naman tayong pupuntahan, uuwi lang tayo. So sabi ko kay Kuya, anong nangyari? So sabi ni Kuya ay hindi na daw umaandar yung motor niya. So sabi ko, ano ba yung, saan ka ba galing? Sabi niya doon sa I think sabi niya mga 2 kilometers yung yung ginaganyan yung motor niya. So sabi niya sa akin, I think yung spark plug ko ay nasira or naputo. So sabi ko sa kanya, at wala tayong magagawa dyan kasi putol na. So hindi ko din yun magagawa dahil hindi naman tayo expert sa mga ganon, sa mga makina. So sabi ko sa kanya, tulungan ko na lang siya. At syempre i-ano din natin siya. First time ko tong ginawa. I think sa ganito. Kasi yung motor natin, syempre, manual, may clutch. So medyo mahirap. Pero, gusto ko pa rin tulungan si Kuya. So, I try my best na itulak sila, no? So, kasama niyo yung anak niya. Number 1 kasi nasa isip ko, syempre, may anak na din ako ngayon. Yung anak niya, syempre, grabe, madaming dumaan, madaming riders kasi nga, I think Saturday yun. I think ito yung araw na maraming nagra-ride dito, pero halos na nakasunod sa akin ang mga nauna na motor, tinitingnan ng si Kuya. So akala ko kasi merong tutulong kasi medyo may dumaan sa kanya. I think dinaanan lang din, hindi naman siya tinanong. I think tinitignan ko siya kasi sa side mirror kung sinong tutulong. So wala talaga. So sabi ko kay Kuya, ako na lang na-realize ko na ako na lang yung tutulong. So medyo malapit-lapit lang din naman yung mga shop dyan. So pasensyaan nyo na. So hindi tayo expert sa pagtutulak ng ganito kasi nga yung motor natin syempre ay manual, and syempre may clutch din tayo. And this is my first time, no? So wag nyo akong i-judge. So ang saya pala kapag tumulong ka sa kapwa mo rider. Kung hindi man siya rider, at least may motor din siya. So na-feel ko din kung sa side ko na ganito mangyari, tapos yun, nasiraan niya, walang tutulong. So medyo mapapaisip ka na lang, no?
So, ayun, na-realize ko talaga na balikan si kuya and tulungan sila. Kasi kita ko din yung anak niya, parang nagwo-worry na din. And napaisip din ako, syempre kung sa akin nangyari yun, medyo mapapaisip ka na. So, medyo pabalik-balik yung kwento natin kasi nga, voice over lang to, wala pa tayong magandang mic para sa GoPro natin. So, sa mga nanood dyan, sana kung mayroon kayong makitang na stranded or nasiraan na kung pwede pa lang tulungan din natin sila kasi bilang rider kasi sa daan ay dapat magtulungan din naman na tayo sa daan, no? Kung meron dyan na disgrasya or tulungan natin sila ng maabot ng kaya natin, no? So sabi ni kuya ganito ganyan, galing kami dun sa namin, yung sabi ni kuya, I think sa kanyang parents or sa kanyang kapatid, yung sinasabi niya dyan, yung kwentuhan namin. So sabi ko, okay lang kuya, no worries, kasi nga di naman tayo nagmamadali masyado, pero dahil pauwi na din tayo pa city, and yun nga, madami kasing kinukwento si kuya kasi ganito ganyan. Chinek niya naman daw yung motor niya, pero nung medyo may kalaliman kasi yung nadaanan, meron kasi doon na parang tubig daw. I think nasunog siya yung spark plug at naputol yung parang head ng spark plug. So malapit na din naman dyan si kuya malapit na din kami sa may shop. Ayan, nakita niyo naman yan sa, I think doon lang sa may unahan, may shop doon. So medyo nahirapan lang ako, tapos naka-signal light po ako, wala kasing hazard yung motor natin. So nag-signal light lang ako na right side, no? So at least malaman ng mga riders dyan o mga nakasasakyan na medyo may tinutulungan tayo dito, at least hindi nila tayo mababangga, no? So I think ma-upload ko to siguro mga after a week kasi edit pa natin to. So madami kaming pinagkwentuhan ni kuya, so hindi ko na yun i-share sa inyo, pero yung mga importanteng details naman sinasabi ko naman ngayon kung ano yung nangyari sa araw na to. It's napaka ganda pala sa feeling na may natulungan na kahit wala tayong binigay sa kanya, kasi alam ko naman na may din si kuya, may budget naman para doon sa pagpagawa, kasi may sinabi kasi siya na okay na daw na itulak siya, tapos siya na lang bahala daw sa pagpapaayos ng motor niya. So napaisip din ako nung sinabi niya yun, gusto ko siya nang bigyan kahit 100 pesos lang man naman pang paggawa, no? Pero yun nga, sinabihan ko si kuya, so kailangan mo po ba ng budget para sa pagpagawa, kasi meron ako dito kahit konti. So sabi ni kuya, hindi na, kasi meron naman ako dito nga naitabi talaga na pang paggawa, kasi medyo tagilid na din yung motor niya daw, sabi niya. Kaya nga ayun, so nang time na to naaberya po siya. So malapit-lapit na yung mga shop doon. Yung unang shop kasi at yung nadaanan natin, sirado na sila, close na. So kasi I think 5:20 something or 5:30 na nung time na to. So sabi ko, meron pa doon sa taga dyan din po si kuya, pero ayun, chinecheck ko lang kasi nga para hindi siya ma-down or mapaisip ng kung ano pa man na I think, ewan ko lang kung si kuya dito, kasi syempre nanggaling sa kanilang parents or something, minsan sa mga ganun, kasi nagsha-shot pa o pero I think maingat naman si kuya sa pagmamotor. So medyo hindi lang siya kagaya ng ibang rider na sobrang expert mo motor, pero at least marunong si kuya mag-drive ng motor niya. Siyempre kasama niya pa yung anak niya. So sinabihan ko siya, so kapag naayos yung motor, ayun, mag-ingat-ingat lang, kasi nga yung iba kasi hindi mo nag-iingat. And ayan, so nandyan na kami sa shop, and at least dito bukas na yung shop. Bukas pa rin yung shop. Same time na to, halos lahat. Sabi ko, halos lahat nakasirado na, close na. So sabi ko, kuya, mauna na ako kuya. So kasi sinabihan siya ng mekaniko doon na open pa sila daw and kaya niyang ayusin. So ayun, nang dumating tayo sa city, ito naman yung nangyari. Sobrang maulan.
So medyo nabasa tayo dito kasi naka full suit tayo, pero babasa ba rin. Repellent lang yung suit natin, and syempre meron tayo dyan raincoat naman na dala. So sinuot ko na, so medyo nagsilong ako ng konti dyan. Sabi ko parang hindi na to hihinto yung ulan, no? So ayun, I think nag-raincoat na ako dito nung time na to kasi pauwi na din ako sa bahay. And yun, I was thinking pa rin na nangyari nung araw na yun, na ganito pala yung feeling kapag tumulong. So first time kasi yun nangyari sa akin. So malaking bagay, and syempre malaking din yun, impact sa akin, kasi nga parang nawala yung mga iniisip ko na kung ano pa man na problema o something ganon. So nag-focus ako doon kay kuya, and yun nga, parang napaisip din ako na yung time pala na to, na may nakaset pala na mangyayari na para sa atin, no? Para ma-feel natin yung basta ma-feel natin or mapaisip tayo na kahit minsan hindi naman lagi na ganito o masaya o ano, pero masaya din pala kung makatulong tayo sa kapwa rider natin o sa ano pa man kahit hindi rider. So pag meron tayong pwedeng matulungan, tulungan natin. So I know yung mga iba walang pakialam dun, pero nasa sa inyo na yun. So tuloy-tuloy na lang ako sa pauwi na dun sa shop natin. So shoutout sa nanood ng video na to, salamat po, and syempre huwag kaligtaan na mag-subscribe sa YouTube channel natin, and syempre sa Facebook. Ewan ko lang kung saan ko ma-upload, sa personal ko ba o sa Facebook page ko, no? So shoutout po sa inyo sa mga kapanood ng video na to, and shoutout sa mga madaanan natin dyan. We're in Iloilo City, and sa mga kapwa rider natin dyan, mag-ingat-ingat po tayo kasi medyo maulan na yung mga past these few days and upcoming days. Medyo maulan-ulan na, so magbaon tayo palagi ng raincoat, no? So pasensya na kayo sa ating pagsasalita kasi nga hindi tayo maganda masyado magsalita ng Tagalog. So ayun, salamat po sa pagpanood, and shoutout po sa lahat ng riders dyan. So ride safe po tayo, palaging tandaan, maghinay-hinay lang po sa pagmumotor. Ride safe po sa lahat.